We are entering a new season. Amen. No? As the year end, no, 2024, ito papasok tayo sa 2025. May panibagong pinapagawa ang Lord at pinapapasok tayo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Nakikita natin yung movement mula sa ating mga kabataan hanggang sa ating mga adults, no, sa ating mga elders. Andyan po ang kilos ng Panginoon kapag nagkakaisa po talaga ang body of Christ sa isang lugar, lalo na tayo nasa Imus, kumikilos po talaga ang Diyos, mga kapatid. Pag nakita niya ang kanyang mga lingkod ay handang sumunod, handang talagang tumugon sa panawagan ng Diyos, magkakaroon po mga kapatid ng breakthrough. Amen. No? Kaya patuloy natin ipanalangin ang bawat churches, lalo na ang ating mga leaders, no? And of course, ang ating government, na tunay na maghari ang Diyos sa ating bayan. Amen, mga kapatid. Di na po natin mapagpagtagalin. Ang title nitong ating topic today is Spiritual Growth and Maturity. Basahin natin, mga kapatid. Spiritual Growth and Maturity. Amen. Sino dito ang gusto talagang mag-grow sa Lord? Amen. Amen. Yung talagang mag-matured. Amen. No? At kasi yun ang nais talaga ng Panginoon. Ano ba ang highest calling ng mga Kristiyano? Ayan. Very good, no? Alam pala natin, maging katulad po tayo ng Panginoong Kristo. Unti-unti po yan, hindi naman po yung biglaan. At tulad nga po sa testimony, no? At dun sa devotion, tunay nga na gagamitin tayo ng Lord dahil ambassadors of Christ tayo. Amen. At nais ng Panginoon mag-mature ang bawat isa. Mag-grow ang bawat isa. Sabi nga po sa Biblia, grow in the knowledge and grace of our Lord Jesus Christ. No? Ang spiritual maturity po, mga kapatid, it is achieved through becoming more like Jesus Christ. Kung ano po yung very character of the Lord. At ang isa sa pinaka mapapansin natin or itinuro ng Panginoon, walang iba kundi pag-ibig. Amen. Paano ba yung pag-ibig na alam natin, mga kapatid? Ito ba ay conditional na kasi mabuti ka sa akin kaya syempre, madaling ibigin yun, tama? Yung mga taong mabubuti sa atin, pero paano yung mga difficult people surrounds us? Yung mga mahirap pakisamahan, unang-una yan, mismo sa ating tahanan o sa ating pamilya. Amen? So, lahat po tayo ganoon, no? Sino umaamin dito siya ay naging difficult people din? Amen. Difficult person. Mahirap ispelengin. Mahirap intindihin kasi nga merong immaturity. Amen. Meron tayong kanya-kanyang immaturity. Merong mga kinalakihan tayo na hindi pala kalooban ng Panginoon, and that makes us immature spiritually. Amen. So nung tayo ay naligtas, no, sa pamamagitan ng grasya ng Diyos through the Lord Jesus Christ, no, siya ay napako sa krus. The finished work sacrifice of the Lord on the cross 2,000 years ago brought us eternal life. No? At nagkaroon tayo ng salvation, nagkaroon tayo ng redemption, nagkaroon ng restoration. Ngayon, mga kapatid, kung tayo totoong talagang tumanggap sa Panginoon, ano po ang dapat natin gawin sa pagkaligtas sa atin? Ayan. Basahin po natin ang Philippians 3, verse 12 to 14. Sabi doon, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, sabi ni Apostle Paul, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi akong patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Amen. So ang sabi ni Apostle Paul, merong pagsisikap na gagawin. Tama po? Amen. Merong sacrifice. After salvation, una po, tanong ko, sino po talaga tumanggap dito sa Panginoong Jesus? Amen? Yung talagang kinilala siya bilang Diyos, Hari at Tagapagligtas, na walang ibang tumubos sa atin, walang ibang pangalan sa silong ng langit
sa ikaliligtas ng sangkatauhan, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen? Siya lamang po yung gumawa ng bakit? Wala pong qualified eh. Tama? Kahit gaano tayo kabait, kahit gaano tayo maraming nagawang mabuti o maraming natulungan, hindi tayo qualified na tagapagligtas. Kaya po ang anak ng Diyos bumaba, nagkatawang tao para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Amen. At kung tayo totoong kasamang sumampalataya doon sa sakripisyo ng Panginoong Kristo, ano ang dapat natin gawin, mga kapatid? Ay, okay na yan, ligtas na ako eh. Diba? Nakasulat na yung pangalan ko sa aklat ng buhay. So okay na ako. I can do whatever I want kasi okay na eh. Ganun po ba yan, mga kapatid? No? So nung tayo ay na-born in spirit, na-born again. No? Again, by the way, born again is not a religion. It is an event. No? Yung pagkakilala natin sa Panginoon Kristo, sumampalataya ka at ikaw ay nabuhay in spirit. No? At ikaw ngayon ay nagkaroon ng personal relationship with God. Amen. Yun pinakamahalagang bagay eh. Yung personal na relationship mo sa Panginoon na walang makakaagaw kahit sino man. Na dapat nating ingatan, dapat nating alagaan at sikapin natin makamtan, no? Yung maturity. Amen po, mga kapatid. Speaking of full knowledge of Christ, sabi ni Apostle Paul, no? Na dapat meron tayong pag-iisip na kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ano po ba ang kalooban ng Diyos? Sabi po sa Biblia, kalooban niyang walang mapahamak kahit isa. Ang lahat ay magkaroon ng pagkakataong magsisi sa kasalanan at magbalik loob sa Kanya. Yun ang kalooban ng Diyos. Tama po ba? Walang mapahamak, walang mapaimpyerno kahit isa. Yun po ang kalooban ng Panginoon. No? At mailapit ang lahat sa Panginoong Jesus. Yun na po ang kaparaanan. He is the way. He is the truth. He is the life. No one can come to the Father except through the Lord Jesus Christ. Now, you have that knowledge. Meron kang pag-iisip na ganon. Na yun pala ang nais ng Lord. Maligtas ang lahat ng tao. Magkaroon ng change, transformation from darkness into His light, into His marvelous light. Magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Maayos ang ating buhay. Yung mga napariwara, maisaayos. Yung mga wasak na pamilya, wasak na relasyon, dahil sa mga maling desisyon, maisaayos, maligtas ng Lord sa mga sitwasyon na ganoon. Yun po ang kalooban ng Panginoon. Tama po. So ngayon, ikaw ay naligtas na. Ano po ang dapat nating gawin? Sabi ni Apostle Paul, sinisikap niya. No? Balik tayo dun sa 13. Sabi doon, sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo. No? Yung meron kang gagawin eh. Pag naligtas na po ba tayo, after na may kailangan gawin? Yes. Ano sabi sa 13? Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. No? Habang nabubuhay tayo dito, dapat patuloy natin kinikilala ang Panginoon at namubuhay sa pananampalataya sa Kanya. Ngunit isang bagay ang ginagawa niya. Ano yung ginagawa ni Apostle Paul? Nililimot ko ang nakaraan. Sino dito nakamove on na? Amen. Baka di ka pa nakamove on sa pandemic, kapatid ah? No? Ngayon sa pandemic talagang, totoo naman po, napakadaming nangyaring masama sa pandemic. Pero sa grasya ng Panginoon, marami ding nangyaring mabuti. Tama? Amen. Yes. Buhay ang Diyos eh. Amen. No? Kahit nag-pandemic, kahit maraming kalamidad, meron pa rin ginagawang mabuti ang Panginoon. Sa kabila ng ating mga kasalanan ng tao. No? Kaya, nililimot niya yung nakaraan. Bakit po? He's not dwelling in the past. Bakit mahalaga yun sa maturity? Dahil kapag hindi ka naka-move on sa mga bagay ng nakaraan, mga kapatid, there will be no spiritual growth. Yes. There will be no spiritual maturity. Ulitin ko, sino dito naka-move on na? Amen. Sa maling tao. Amen. Amen. Kasi nilalagay ka na ng Lord, kinokonekta ka niya sa mga tamang tao. Amen. He is making a way into your wilderness. He is the way maker. Amen.
Kaya sabi, he tells his reader, sabi ni Apostle Paul, na siya mismo, no? Sinisikap siya, I press toward the goals. I press on. Sabi natin, press on. Yeah. Sacrifices. Pagsisikap natin, no? Na malugod, magawa natin ang kalooban ng Panginoon. No? Kaya sabi mga kapatid, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Hindi pa sa sinasabi kong ganap na ako. But one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Meron pong plano ang Panginoon eh, no? Saan tayo nakatingin? Sa plano. Sa plano ng Diyos o sa mga bagay na nangyari sa nakaraan na masasama? Sabi, Jeremiah 29:11, for I know, sino yung nakakaalam? Ang Diyos. I know the plans I have for you, Yes. says the Lord. No? Plans not to harm you, but to give you a hope and a future. Who holds your future? Jesus. No? Actually, sabi nga nung mga eksperto, yung mga doktor, katulad ng nangyari kay Doc Willie Ong, no? Kung saan nangyari yung sa cancer niya, wala silang idea eh. Basta na lang pumunta yun dun eh. Yes. Nagkaroon ng cancer dun eh. So we'll never know what happens tomorrow. Yes. But we know who holds the future. Amen. Amen. Anong mahalaga, kapatid? No? Kasi sa isang kisap mata, pwedeng mabago ang lahat, pwedeng di ba? Pwede mangyari sa lahat. Yes. Sa atin yun eh. Pero maraming tao hindi pinapahalaga ng buhay. Di ba? Nilulustay, ginagamit ang sarili kung saan-saan, no? Because makasarili, no? Kaya napakahalaga ng relationship sa Lord. Amen. Amen. At pag may relationship ka sa Panginoon, magkakaroon ng maturity. Christian maturity requires a radical reordering of one's priorities. No? Kung nasaan yung priority mo, nandun yung passion mo. Amen? Nandun talaga yung gusto mong gawin. That's passion. Amen? Kasi yun yung priority mo eh. Amen. Amen. Now, meron tayong test sa sarili natin. Test your heart right now. No? What is your priority? No? Kung ano yung priority mo, kung nasagot mo yan, nandun yung passion mo. Amen. For where your treasure is, there your heart will be also. Amen? Sabi ng Biblia, kung ano yung pinapahalaga mo, kung ano yung priority mo, andun yung passion mo. Now, do you have a passion for God? Amen. Amen? Do we have a passion for God? No? A passion to reach out people, to pray for our people, to pray for your family. Do you have a passion to point people to Jesus? Do you have that passion? Kasi minsan, nakakalungkot, may mga Kristiyano, yung mindset nila, ligtas na ako, okay na ako. Paupo-upo na lang ako. No. Ganun po ba yun mga kapatid? Basahin natin Galatians 5:16. Marami pong pwedeng gawin mga kapatid, tama? Para mag-function tayo sa body of Christ. Napakadami pong areas na pwede nating malugod ang Panginoon. Hindi ko sinasabi lahat kayo magpastor, oh. Di ba? Or sa music ministry lahat. No, napakadami po mga kapatid. As long as, kung nasaan ka, nilagay ng Panginoon at talagang tinataas mo ang kanyang pangalan, nagiging living testimony ka, you are going to be matured in spirit. Amen? Sabi doon, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo atin sa Spirit. what is your lifestyle? No? Maraming sabi, ako ay Christian. But their lifestyle says otherwise. No? Kabaligtaran yung nangyayari. Mamuhay ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Ano pong paraan ng Diyos para hindi natin mapagbigyan ang pagnanasa ng laman? Mamuhay tayo sa Espiritu. At ang sabi sa Biblia, the Word is the Spirit. No? Mamuhay tayo sa salita ng Diyos so we can be led by the Holy Spirit. Amen po, mga kapatid. Meron tayong discernment. We have right judgment. We have the right decisions kapag namuhay tayo in spirit. In God's Word. Amen? Nakuha natin mga kapatid, no? Kaya sabi, walk by the Spirit. Ano ibig sabihin ng walk?
mamuhay o lumakad. No? To walk with a purpose. Sabihin natin, purpose. What is the purpose of life? Bakit tayo nilikha? Kapatid, hindi aksidente nandito ka. Umatid ka ngayong Sunday. It's not by accident, right? God is speaking to you right now. No? As we read His Word, nangungusap ang Panginoon sa atin. No? Sino dito talaga yung gustong tumulong sa gawain ng Panginoon? Yes. Amen. Yung mapalawig yung gospel, no? Yung gawain ng Panginoon. No, magkaroon talaga ng impact sa community. So, etong mga practices na ito, mga kapatid, this is the key to maturity. Ang isa sa key o susi para mag-mature ang isang Kristiyano, sabihin natin, consistency. Ayan. Ano ibig sabihin ng consistency? Yun palagian mong ginagawa. Yes. Amen. No? So, napakahalaga mga kapatid, consistency and perseverance. Sabihin natin, perseverance. Sa paglilingkod ba sa Diyos, kailangan may tiyaga? Yes. May tiyaga. Mahirap kaya mag-alaga, lalo na yung mga, di ba, yung mga new converts, di ba, na Christian. Siyempre, hindi naman basta-basta yun. Kailangan mo talaga ng empowerment, guidance, wisdom, knowledge from God. Amen? So, kaya sabi, Paul tells us a purpose in view. No? Meron tayong purpose. Hindi lang tayo niligtas. Diba? Hindi ka lang nananatili doon, okay na ako, ligtas na ako. No? Pero nagmamature ka. Amen. Galatians 5:22-23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Yan. So paano po ang pag-ibig ng Diyos? Inibig tayo ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan. Amen. Ang totoong pag-ibig is not just loving Jesus. True love is also learning to love Judas. Yung mga hudas sa buhay mo, kaya mong mahalin. Amen. Yes. Are we on the same page? Amen? Yes. Diba? The greatest commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Nabanggit ba dun with all your mind? Yes. Buong pag-iisip, mind. Your mindset must be in tune, no? Dun sa mga bagay ng Diyos. Amen po? Paano mo ibigin ang Panginoon kung hindi mo alam ang salita niya, ang kalooban niya? Amen? And the second greatest commandment is to love your neighbor as you love yourself. Sinabi pa, nabanggit kanina ng asawa ko, love your enemies. Sino kadalasang unang enemy mo? Ayan. Sarili. No? Pinakamalapit sa'yo? Pamilya. Pamilya mo. Tama? Asawa mo, kapatid mo, kadalasan yung pinaka-enemy mo eh. Tama po ba? Sabihin mo sa katibig mo, I love you with the love of the Lord. Sabihin mo, wala naman akong choice. Wala naman akong choice. Diba? Because we are all saved by grace. We are under grace. Pag pinag-iral natin yung pride natin, yung sarili natin, wala. Hindi tayo magkakaunawaan, hindi tayo magkakaintindihan. Tama? So, ganun po yun mga kapatid. We are imperfect people loved by a perfect God. Yes. Amen? Sabi ito, tinuturuan tayo ng Espiritu, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos kung paano umibig. No? Yung kagalakan, yung totoong kagalakan. The only person who can satisfy our soul is our Creator. Amen? Siya yung lumikha sa atin. So alam niya kung paano talaga tayo makukumpleto. Amen? So yung buhay natin parang puzzle, no? And the missing puzzle is Jesus. You cannot be a complete
person, walang makapag-satisfy sa'yo. Di ba yung iba, sikat na sila, sobrang yaman nila, pero nagsusuicide. Tama? There's void in their hearts. So, kaya mga kapatid, matuto na yung relasyon natin sa Panginoon, no? Yun yung ating paigtigin. Mag-mature tayo sa relationship natin sa Lord. Bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Ito yung karakter ng Panginoong Jesus. At ito yung highest calling ng bawat isa sa atin. To be Christ-like. Amen? Kaya when we become Christians, we are given all what we need. Tama? Needs, hindi greeds. Tama? Hindi yung greeds, hindi yung wants. Ang binigay ng Lord yung need. No? Kaya nagtatayo ang Lord ng mga gawain sa mga iba-ibang lugar, no? Because people need the Lord. Kaya nandito yung DOCGM dito sa Diamond Village na ito. Because dito nais ng Lord ang DOCGM reach out people. They need the Lord. Amen? At hindi lang dito, mga kapatid, ang nais ng Panginoon, hindi lang pang community, ang DOCGM nais ng Lord, maging pang syudad din, pang city. Amen. Reach out those city of Imus. Amen. Amen. At alam niyo mga kapatid, nakakatuwa, hindi lang pang city pa lang DOCGM. Global Ministries. Si Barry nandoon sa barko, nagba-Bible study ngayon. As we speak right now, our brother na nandoon sa barko, he is sharing Jesus Christ wherever you are. Sino man ang kasama mo, nasa trabaho ka man, diba? You pray for them, diba? You testify about the goodness of the Lord in your life. Amen. You share Jesus. That's maturity. Doon mo nalalaman na nagmamature ka na. Kapag natuto ka ng panalangin, yung mga kahaway mo, mahalin sila. Yung mga difficult people, naunawaan mo sila. Yung perspective mo nag-iiba. Kahit sobrang sama ng tao, nakikita mo na merong pag-asa. That is maturity. Amen. At naniniwala tayo, ito yung binaba ng Panginoon, pag nag-mature lahat tayo narito, there will be breakthroughs, victory after victory here in DOCGM. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Sabi doon, 2 Peter 1:3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na makadiyos. We have what we need. We all have what we need. Sabi doon, ito'y dahil sa ating relasyon o pagkakilala kay Jesus, na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kalwalhatian at kadakilaan. Yun po, yung pagkakilala natin sa Panginoon, no? Nung naging Kristiyano tayo, binigay ng Diyos yung mga talagang kailangan natin. Unang-una, syempre, yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ang salita niya. Kailangan natin, binigyan tayo ng knowledge ng Lord, ng wisdom ng Panginoon, and His grace is sufficient every day. Amen. As we walk by faith. Amen. No? Kaya sabi ni Apostle Peter, no? God's divine power has granted to us all things. Sabihin natin, divine power. Divine power. Yan. Ibinigay yun ng Diyos Power and authority. Because you belong to the kingdom of God. Amen? Nasaan ba ang final authority, mga kapatid? Nasa kingdom of God. Ngayon, kung bahagi ka ng kingdom of God, you have a divine power. At para saan yung divine power? It is for a divine assignment. Amen. No? Hindi lang yun binigay ng basta-basta. Merong paggagamitan yung divine power, yung divine authority na yun, because God will give you assignment. Amen. Inassign tayo dito, mga kapatid, DOCGM. No?
Nilagay tayo dito para magliwanag. Tama? Amen. Magliwanag sa community na to. No? God alone is our resource. Amen. Sabihin natin, resource. Is God your provider? Amen. Is God your healer? Amen. Is God your strong tower? Amen. Do you believe, mga kapatid, that His grace is sufficient for you? Amen. Amen. No? Kaya sabi, all growth comes by grace. Ang lahat ng paglago ay ang dahilan ay ang grasya ng Diyos. Amen po. Dahil lang yun sa grasya at kapangyarihan ng Diyos, we are responsible to make the choice. Sabihin natin, choice. Yan, meron tayong choice to honor God or not to honor God, to obey God or not to obey God. Meron tayong free will, mga kapatid. Amen. Pero ito, isipin mo, iniligtas ka ng Diyos. Inayos ang buhay mo. Or unti-unting inayos ang buhay mo. Ngayon, ano ang igaganti mo sa kabutihan ng Diyos? Sige nga. Okay, niligtas tayo ng Panginoon. Binigyan pa nga tayo ng lakas. Binigyan pa tayo ng talino. Pinagaling pa tayo ng Panginoon. Ngayon, anong tugon ng mga tao? Nung pinagaling yung 10 ketongin, ilan yung bumalik? Grabe yung percentage. Naranasan yung kabutihan ng Panginoon. Pagkatapos nun, okay na, Lord, goodbye. Save na ako, goodbye. Ganun po ba yun? No. I am healed, goodbye. Ganun po ba yan, mga kapatid? Ganun po ba igaganti natin sa kabutihan ng Diyos? Kaya tayo niligtas ng Panginoon is for us to serve. Amen. Dahil hindi tayo makakapag-serve sa buhay na Diyos kung hindi tayo ligtas. Ang isa sa palatandaan talaga na ang isang tao ay ligtas ay meron siyang desire Amen. Hallelujah. to glorify the living God. Amen. Meron siyang puso tumulong sa gawain ng Diyos. Yes. Amen! Amen. No? Ganun po yun. Because nagtitiwala siya sa Panginoon, alam niya na yun ang kalooban ng Panginoon. 2 Peter 1 verse 5 to 8. Dahil dito, anong dapat natin gawin, mga kapatid? Sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan ang kaalaman, yung knowledge. Sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili. No? Ang pagpipigil sa sarili, katatagan. Sa inyong katatagan, pagiging makadiyos. Amen? Next. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. Sa inyong pagmamalasakit sa kapatid, ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, di ba? Pinagsusumikatan. Ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Amen. Amen po. Maliwanag po ba ang salita ng Diyos? Hindi mawawalan kabuluhan yung relasyon mo sa Panginoon. No? Hindi mawawalan ng saysay yung paglilingkod mo. Hindi mawawalan ng saysay. Why? Because He is alive. He is the living God. He is almighty. No? He's able to save you and your family. Mga kapatid, para tayo ay makakilos. Tayo ay ngayon ay mga malaya. Tama? Sino pinalaya ng Panginoon dito? Amen. Hallelujah. We are saved to serve and we have freedom to serve God. Amen. Amen? So kaya napakahalaga sa atin, mga kapatid. Naniniwala ako na dapat lahat ng tao naglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Yes. Kapag narinig mo yung kabutihan ng Panginoon, nalaman mo kung ano yung ginawa niya para sa iyo at ginagawa niya pa ngayon para sa iyo, the proper response is to serve Him. Is to worship Him. Amen? Pero bago ka makapaglingkod
sa Panginoon, i-prepare ka muna niya. Tama? Yes. Kasi, pag na-born again ka, siyempre, new, baby ka no? So, i-prepare ka ng Panginoon, i-mature ka niya. Yan. Kaya sino dito yung gusto talagang mag-mature? Amen. Kung gusto mo talagang maglingkod sa Panginoon, di ba? Mag-active ka sa mga gawain ng Diyos. Tama? Kung may mga training, live class, seminars, go ahead. Grab the opportunity. No? And have that knowledge on how you can serve God. Tama po. No? Naniniwala ako ang DOCGM. Talagang ang bawat isa dito, dadalhin ng Panginoon ay gagamitin niya mightily. Amen. Glory to God. No? Tayo ay niligtas ng Panginoon at ang proper response natin ay maglingkod sa Kanya. No? Naligtas ka ng Panginoon, okay ka na, no? Sabihin mo, ay, brother, busy po ako eh. Ganun ba ang sagot mo sa Lord? Lord, busy ako ha. Dami kong mga plano sa buhay. Diyan ka muna. Yan. No? We must honor God through the rest of our lives. Amen? Honor God. How can we honor God? Maraming tao, mga kapatid, walang desire. Nakakalungkot, no? Kahit sinasabi nila Christian sila, naniniwala sila sa Panginoong Jesus, pero wala silang desire to honor God. No? Basahin natin yung Proverbs 17:17. Basahin natin. Sabi dito, Proverbs 17:17. A friend loveth at all times, and a brother is born. I think that's 7:17, no? If I can recall. No, yung sabi doon, hindi ko na-recall, no? Yung sa Proverbs, sabi doon, yung dapat iganti natin, di ba? Sa mabuti, ay mabuti din, mga kapatid. Mabuti ba ang Diyos sa buhay natin? Yes. So ano dapat po iganti natin? Matutulad ba tayo dun sa siyam na ketongin o dun sa isang ketongin na bumalik sa Panginoon at nagpasalamat? Amen. Sino nagpasalamat sa umaga ito bago siya pumunta dito? Sino nagpapasalamat dito araw-araw? Kapag meron kang attitude of gratitude, mga kapatid, talagang meron kang desire to honor God. Amen? Desire to honor God. No? Maturity. Kasi nga, walang desire kasi wala pang talagang spiritual growth or maturity. No? Nai-honor ang Panginoon. Kaya tutulungan natin yung mga bagong Kristiyano. Tama? Sino handang tumulong dito sa gawain ng Lord? Amen? Tutulungan natin na sila ay lumago. Diba? Sa pagkakilala sa Panginoon. Diba? I-invite natin sila sa mga training, sa mga seminars. Diba? Ipag-pray natin sila. No? I-involve natin sila, magkakaroon ng engagement for us to help them know the Lord Jesus Christ more in their lives. Amen? Para magkaroon din sila ng desire to honor God. Yun po ang pinaniniwalaan natin, mga kapatid, na dapat lahat ng tao, tayo'y nilikha para sa Kanya at tanging para sa Kanya lang. I believe all of us must serve the living God. Amen? Honor God through the rest of our lives. Yun po ang masayang buhay. Diba? At habang talagang naglilingkod ka sa Panginoon, diba? Paangat ng paangat, paganda ng paganda. Yes. Alam mo ba? Intercessor. Ang buhay ko, payaman ng payaman. Ibabahagi mo pa yan. Diba? Kasi gusto mong tumulong sa gawain ng Lord. Yun ang maturity. Tama po, mga kapatid. Paangat ng paangat. Diba? Nakamove on ka na sa past. Diba? Doon ka na nakatuon. You press toward the goal. Kung yung Christ-likeness, yun yung goal mo sa buhay. To serve God for the rest of your lives. At mararanasan mo yun, yung kantang yun. Paangat ng Amen? Yung spiritual na buhay mo, alam mo kapatid, kapag matured ka na in spirit, no? Lahat ng aspeto sa buhay mo, emotion, diba, intellect mo, diba? Magkakaroon din ng magandang mangyayari dyan eh.
Amen? Dahil sa spiritual life mo, dahil sa relationship mo sa Panginoon. So, maturity, you will always trust God through the rest of your lives. Sino dito nagtitiwala sa Lord? Amen. Yun po ang maturity. Kapag nagmamature ka na, natututo ka ng magtiwala sa Panginoon. Kahit gaano kabigat ang sitwasyon, ang problema mo ngayon, no? Kaya yan nandyan para i-mature ka ng Lord. Maging matured ka, no? Mag-grow ka. Amen? So, sino dito nagtitiwala sa Lord sa kabila ng mga pagsubok? Kabila ng mga problema? That's a sign of maturity. No? At sabi nga, no, to love other people. Una, to honor God. Yan ang maturity. To love people. And of course, to always trust the Lord. No? Sino dito yung nagsasabi, Pastor, gusto kong tumulong sa gawain ng Lord? Amen. Hallelujah. Amen? Yes. Hallelujah. Pastor, gusto ko talagang maibahagi kung ano man meron ako, talento man or anything na makatulong ako sa Panginoon. Sino dito yung may desire na gano'n? To honor God. Amen. Yung may desire, pumalakpak sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Now, it will start sa desire. Ayan. Kaya, maturity, you will always trust God. You will always love other people, even yung iba unlovable. No? You will help. You will minister. Tama? Sabi ng Panginoon, sabi sa salita ng admonishing one another, encouraging one another, help one another, pray for one another. No? Help them to discover the love of God. Help them to discover the Lord Jesus Christ sa buhay nila. Tama po, mga kapatid. No? Kasi maraming hanggang umpisa lang eh. Tama? Nakakalungkot eh. No? Hanggang umpisa lang, pero hindi nagtutuloy. Madali yung umpisa eh. Tama? Pero yung consistency, yun ang mahirap. Tama po, mga kapatid. Yung pagpapatuloy sa Diyos, tuloy-tuloy na tiwala, tuloy-tuloy na pagsamba, tuloy-tuloy na pagpaparangal, doon nahihirapan yung ibang mga Kristiyano. Tuloy-tuloy na pagmamahal sa Diyos. No? Minsan tayo hanggang simula lang. No? Many are having a hard time to continue. No? Puro simula, walang tinapos. Yung pinapaka-accomplish ng Panginoon na simulan lang, okay na. Hindi natapos. Sino gusto dito talagang matapos yung pinapagawa ng Lord sa Kanya? Amen. Hallelujah. Amen? At siya rin mismo ang kikilos. He will complete. Yes. No, kung anong kalooban ng Panginoong Jesus sa iyo, ikukompleto niya yon. Kaya nga buhay ka pa ngayon eh. Yes. Alam mo ba bakit buhay ka pa ngayon? Sige, palapakan natin ang Diyos. Amen? Dahil meron ka pang purpose. Meron pang pinapagawa ang Lord sa iyo na anak. No? Tulungan mo yung mga gawaing nilagay ko dyan. Kung nasaan ka man. No? To help reach out to those people na nasa dilim. No? So, yun po mga kapatid ang ating pagsikapan na sinasabing spiritual maturity. No? You must know the things to do after salvation. Hindi lang naligtas ka, okay ka na. Hindi. Lord, ano ang pwede kong gawin para masunod ang kalooban mo? Tama po? Yun ba ang tanong natin sa Lord? Sabi ni Apostle Paul, on the way of Damascus, di ba? Talagang suminag na napakaliwanag. Nabulag pa nga siya eh. Yes. Ano yung unang tanong niya? Who are you, Lord? Yes. Yan. Siyempre, yun ang unang tanong niya. Ang ganda ng tanong ni Apostle Paul eh. Nagpakilala sa kanya ang Panginoong Kristo. Yes. Ano yung pangalawang tanong ni Apostle Paul? What shall I do, Lord? Ayan. Nakakalungkot kasi yung iba hanggang unang tanong lang eh. Who are you, Lord? The Lord Jesus Christ. Binigay niya sarili niya para sa akin. Ako'y naligtas, pinatawad. Okay na ako. No? Mali. Komplituhin mo. Yung pangalawa, what shall I do, Lord? Amen. Yung sinabi ni Apostle Paul. Ano ang dapat kong gawin, Panginoon, para mapaglingkuran kita? Amen. So, you are saved to serve God, no? Dahil may assignment siya sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, may assignment ang Lord. Ayan.
May gagawin ng Lord. No? Ang dami pa. Sabi nga, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ang dami nang aanihin eh. Kaso, marami walang desire mag-serve. Diba? Okay na sa kanila, save na daw sila eh. No? Salvation should lead to a significant ministry. Ang kaligtasan na ginawa sa iyo ng Diyos ay dapat mag-involve ka to a significant ministry. Mag-function ka sa body of Christ. Amen. Yun ang spiritual. Doon ka magmamature. Sino dito may plano talaga na maglingkod sa Lord? No? Na, ay, oo nga, no, na-realize mo ngayon na, totoo nga, no, buti ng Lord sa buhay ko. Ano kaya ang pwede kong maitulong sa gawain ng Lord? Tama yung bang inisip natin? Yes. Kasi plano tayo ng plano. Hindi naman patungkol kay Lord eh. Planong mag-asawa. Di ba? Plano ng... Hindi naman masama yun, pero plano muna natin yung para sa Lord. Amen. Di ba? Plano kung ano yung papasukan kong trabaho pagkatapos ko mag-aral. Yan yung mga plano eh. No? Plano, ano bang uso ngayon? Ano bang ano ngayon, magandang gawin ngayon sa mundo. Yung mga plano ng tao eh. Pero may plano ka bang paglingkuran si Lord? Amen. No? Naunawaan po natin mga kapatid. No? Kaya sabi, dapat magplano tayo. Ang proper response sa kaligtasan ng Lord sa atin ay mag-serve sa Kanya. No? When you grow and mature, it will always lead to serving the living God. Kapag nag-mature na ang isang Kristiyano, talagang maglilingkod na yan through the rest of his life. Ayan. Hintayin pa ba natin mga kabataan? No? Na manghina tayo, tumanda tayo, saka pa tayo maglingkod sa Lord? Hindi na. Magplano na tayo ngayon pa lang. Gusto ko talagang maglingkod sa Lord. Saan kaya ako pwede? No? Pwede naman yun eh. Diba? Magtanong tayo, meron po ako sa ganito, pwede po ba akong tumulong sa ganito? Tama? Yes. No? Kaya nga, kapag nag-mature tayo, mga kapatid, talagang makapaglingkod tayo sa Panginoon. Kasi, pag nakapaglingkod ka na, pag mature ka na, meron ka ng sense of responsibility. Yes. Sabihin natin, responsibility. Alam mo, responsibilidad mo yan bilang Kristiyano na gawin ang pinapagawa ng Lord. Tama? Yes. At meron ka ng sense of accountability. No? At meron ka ng desire to contribute. Sabihin natin, contribute. Yan. Hindi yung kapag sinabi ni, halimbawa ng pastor, mga kapatid, may project tayo sa church, may event tayo sa church, tapos ikaw naman sa isip-isip mo, ano naman si pastor, gastos na naman to. Contribution na naman. Ganun ba tayo mag-isip? Pag kingdom mindset ka na, kapatid, no? Lord, what shall I do? Tama? Yun ang tanong ni Apostle Paul eh. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Diba? Meron tayong gagawing parade, crusade. Diba? Meron tayong gagawing malakihang impact dito sa Cavite. Are we willing to participate? Are we willing to contribute for the kingdom of God? Amen? May ginagawa ang Lord eh. Pero marami ayaw sumama, ayaw contribute. Busy daw sila. Diba? So, ngayon, it's between you and the Lord. Katulad si Apostle Paul, on the way to Damascus, it's between him and the Lord. May personal talaga eh, na pangungusap ang Panginoon. Meron ka na ngayong sense of responsibility, accountability, and to contribute to the family of God. Amen. Naniniwala ba tayo, pamilya tayo ng Lord? Amen. Sabi nga sa Malakias, kung saan ka kumakain, doon ka dapat nagko-contribute. Pamilya mo yan, alagaan mo yan. Yes. Amen. Amen. Amen? Sabi ng Panginoong Jesus kay Peter, Peter, do you love me? Yes, Lord. No? Sabi niya, take care of my flock. Pangalawang beses, Peter, do you love me? Si Peter parang
nalulungkot siya na, ba't kaya ako tinanong na naman ng Lord kung mahal ko siya? Sabi ni Peter, yes Lord, you know that I love you. No? Feed my sheep. Pangatlong beses. Bakit kaya pangatlong beses? Anong meron kay Peter? Ano meron, bakit pa? Tatlong beses siyang dininay din, hindi ang Panginoong Jesus. No? Tapos pangatlo, Peter, do you love me? Lord, alam mo ang lahat ng bagay, sabi ni Peter. Walang lingid sa iyo. Nakikita mo ang puso ko, Panginoon. Alam mong mahal kita. Okay? Peter, take care of my flock. Amen? May pinagawa ang Lord kay Peter. At ganoon din sa atin. No? So kaya kailangan tayo mag-mature, mag-grow, para tayo ay mas makapag-serve pa sa ating Panginoon. No? Huwag tayo yung may lahat naman tayo may katigasan ng ulo, pero pag narinig natin ang boses ng Lord, huwag na natin pagmatigasin. Yes. Si Lord na yung nagsabi. Amen? So, dapat makapag-contribute tayo sa Panginoon. No? Kaya ang isang sign din na ang isang Kristiyano hindi pa matured, matigas ulo. Diba? Ayaw mag-participate, ayaw mag-contribute. Diba? Walang desire na tumulong sa gawain ng Panginoon. Ay, kailangan pa natin ipag-pray yung tulungan niya na mag-mature siya para magkaroon siya talaga ng sense of responsibility, accountability, and to contribute to the family of God. Amen? So, kaya napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Ano ang dapat natin gawin? Paglingkuran siya habang tayo'y nabubuhay. Palampakan po natin ang Diyos. Yun po ang maikling mensahe ng Panginoon. Ngayon, I would like to invite you, church, no, tayo tumayo at tayo mananalangin ngayon. Yes, thank you, Lord, for this kingdom will know no end.